Una po, karamihan sa atin dito ay sa inyo pala, karamihan sa inyo dito ay babae and I believe nakaranas naman po kayo ng concert, no? Naka-join naman po kayo ng concert. And usually po kapag may concert, ang dami-daming tao. At kapag may hahanapin kang tao, siguro kung walang cellphone, mahihirapan kayong hanapin yung isang tao na yon kung wala kayong identification o kung walang something peculiar, walang palatandaan na siya yung taong yon. Sa ating ebanghelyo ngayon, napakagandang simulan ang ating pagninilay base sa ganitong sistema. Kasi take note po na ang context natin in chapter 14 of Saint Mark, ito po ay malapit na sa Passover. Meron pong tatlong malalaking kapistahan ng mga Hudyo. Andyan po ang Passover Feast, andyan po yung Feast of Weeks o yung Sukkot o yung tinatawag na Pentecost. At andun naman po yung Feast of Tabernacles. Tatlo pong napakahalagang mga celebration, kapistahan. And during those celebrations, sila ay nagkakatipon-tipon sa Jerusalem para magkaroon ng pilgrimage. So ngayon, ang konteksto natin dito sa Jerusalem, ang dami-daming tao, ang dami-daming pilgrims, ang dami-daming Hudyo na nagkakatipon-tipon. And take note na si Jesus, inutusan niya ang kanyang dalawang alagad. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, they were named Peter and John. Pero dito kay Saint Mark, hindi sila napangalanan. Anyway, sila pa ho ay nanggaling sa Bethany. Take note po, kung babalikan natin ang previous verses sa chapter 14 ni Saint Mark, si Jesus ay inanoint ni Maria sa verses 3 to 9. At ang konteksto po niyan, sila ay nasa Bethany. Relatively near lang po yan sa Jerusalem. Pero outside po ng Jerusalem. At yun nga, inutusan niya si Pedro at si Juan na pumunta sa Jerusalem para ipaghanda sila ng lugar na pagdidiwangan nila ng Passover. At napakaganda po ng konteksto na alam niyo nung nagninilay ako, niisip ko nga talaga yung concert, no? Paano mo hahanapin yung isang tao sa gitna ng napakaraming tao? Take note na inutusan lang sila ni Jesus, pumunta kayo dito sa lugar sa Jerusalem, hanapin nyo yung isang lalaki na may daladalang jar. Ano bang jar sa Tagalog? Basta may daladala siyang jar. Napaka-symbolic po nito kasi kumbaga, no, kung sa panahon natin dati, halimbawa, ang lalaki po, no, di nagsusuot ng dress dati. Yung normal male would not wear a dress. Parang ganito ang imagination natin ito. Na sa gitna ng isang party, mayroong isang lalaki, for instance, na nakasutana siya, na bigla nyo siyang makikita kaagad. Ganito po ang image nitong lalaking may daladalang jar. Siya ay makikita agad, siya ay mahahanap agad, sapagkat ang pagdadala ng jar during the time of Jesus, yan po ay isang gawain ng babae. At wala pong lalaki ang nagdadala ng jar sa panahon nila. Again, yung gawain na yan ay gawain lamang ng babae. Hindi po ginagawa yan ng ordinaryong lalaki. Pero ngayon, inutusan sila ni Jesus na pumunta sa Jerusalem at hanapin itong lalaki na may dalang jar. So kumbaga, parang ang pinapabot sa atin ito, madali lang mahanap ni Pedro at ni Juan yung lalaking pinapahanap ni Jesus sapagkat meron siyang katangiang
particular, kakaibang ginagawa. And take note also na sinabi ni Jesus, sundan niyo siya sapagkat pupunta siya sa bahay na merong kwarto na kung saan tayo magsasalo-salo para sa Passover. And take note that this room is no ordinary room. Malaking kwarto po itong ipinaghanda o ipinapaghanda ni Jesus. Kung babalikan din po natin ang mga bahay during the first century, maliliit lang po ang kanilang mga bahay. Usually po, kasya lang ang isang pamilya sa isang bahay. Meron din po itong second floor. Ganun pa man, kasya lamang po ang mga pamilya para sa bahay na iyon. Pero ngayon, pinapaalala sa atin na itong pinapaghandang kwarto na pagdarausan nitong Passover ay malaki. Ano pang ibig sabihin nito? Itong mamang pinapapuntahan ni Jesus, hindi po yan ordinaryong Hudyo, bagkus isa po yang mayamang Hudyo sapagkat meron siyang malaking bahay. And kung titingnan natin ang kwento, parang first time nila pupunta doon sa lugar, pero si Jesus, parang pagka nagkasunod-sunod na yung kanyang instructions, sunod-sunod na yung kanyang sinabi na gagawin ng mga Hudyo, ay nagagawin ni Pedro at ni Juan. And in fact, yun nga ho ang nangyari. Pagdating ni Juan at ni Pedro sa Jerusalem, nakita nila ang lalaki na mayroong daladalang jar at sinundan nila ito papasok sa bahay at itong lalaki itinuro po sa kanila kung saan nila pagdarausan ang Paskwa o ang Passover meal. At mga kapatid, ano po ang pinapaabot sa atin ito? Pero napakaganda po ng mensaheng ito ng Ebanghelyo. Pinapaalala po sa atin ito na ang Diyos alam niya ang pagkakasunod-sunod na mangyayari sa buhay ng tao. Alam niya kung ano ang mangyayari o ano ang kailangang ipaghanda para sa kanyang mga alagad. In other words, mga kapatid, pinapaalala po sa atin ito na God is in control. Kaya nga ito po yung napakagandang temang meron tayo. God is in control of all the things that is happening around us. Ipagdiriwang din ho natin ang Corpus Christi, ang kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. At alam niyo po, kaya ko kayong bigyan ng dissertation kahit mag-usap-usap po tayo dito ng ilang oras tungkol sa Eucharistia, sa katawan at dugo ni Kristo. Kahit hindi na ho tayo matulog, pag-usapan ho natin ito. Kayang-kaya po natin yang gawin. Pero ho, ano nga ba talaga itong katawan at dugo ni Kristo? Mga kapatid, pag tinitingnan ho natin yung consecrated host, pag tinitingnan ho natin yung blessed host, nawa ho makita natin ang real presence ni Jesus o ng Diyos dun sa tinapay, doon sa ostya. Nawa ho mga kapatid, ito ang palagi nating makita sapagkat ginusto ng Diyos na maging siya ay tinapay, na maging siya ay flesh, na maging siya ay kasama natin upang paalalahanan ho tayo ng presensya ng Diyos, the real presence of Christ among us. Alam niyo po, kung pupuntahan niyo po si Bishop Sok, napakaganda po na kanyang explanation regarding the Eucharist. Sabi niya, it is very simple. The Eucharist is God's way of embracing us. Ang Eucharistia daw po ay ang paraan ng Diyos upang yakapin tayo, upang
balat sa balat, flesh to flesh, tayo po ay magkaugnay. At dahil magkaugnay po tayo, dahil tayo po ay nagyayakapan, dahil tayo po ay magkasama, alam niyo po, napakaganda po nito kasi pinapaalala ho sa atin ito na kapag nandyan siya, He is always in control. God's presence reminds us that He is always in control. Alam niyo po sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang presensya ng Diyos, tema ng presensya ng Diyos, o even ho sa mga Hudyo, ang tema ho ng presensya ng Diyos ay napakasentro. Kung babalikan po natin ang history ng mga Israelita, sila ho ay napalaya sa pagkaalipin dahil sa presensya ng Diyos. Sila ho ay nakalaya sa pagkaalipin mula sa ibang mga bansa dahil ho sa presensya ng Diyos. Pero take note po na sa history ng mga Israelita, nandun ang digmaan. Sila ay natatalo, sila ay nananalo, sila naman ay matatalo, sila na naman ay mananalo. At may common denominator lamang dito. Sila ay natatalo kapag wala doon ang presensya ng Diyos. Pero kapag nandun ang presensya ng Diyos, sila ay nananalo. Nagkakaroon ng kapayapaan sa kanilang bayan, nagkakaroon ng kaayusan sa kanilang bansa, at higit ho sa lahat, kapag nandun ang presensya ng Diyos, sila ay nagiging malaya. Kaya nga po, ang mga Hudyo, palagi nilang hinahanap ang presensya ng Diyos. Kapag nandyan ang Diyos sa kanilang buhay, alam nilang meron silang Diyos na may kontrol sa mangyayari sa kanilang buhay. At ito po mga kapatid, sa pagdiriwang natin this coming Sunday, ito po yung napakagandang temang pagnilayan po natin. God is always in control. Kaya nga po, minarapat niyang maging kapiling natin siya sa banal niya Eucharistia. Ginusto ng Diyos na mayakap niya tayo. Ginusto ng Diyos na tayo, mahawakan natin siya upang maramdaman natin ang kanyang presensya. At dahil nararamdaman natin ang kanyang presensya, alam natin meron tayong Diyos na may kontrol sa ating buhay. Alam niyo po, meron pong kwento ng isang general. Itong general na ito, meron siyang kawan. Konti na lang ang kanyang kawan sapagkat sila ay nasa gitna ng digmaan. At doon in the middle of that war, sila ay malapit ng matalo. Ang kalaban nila, binobomba sila, pinagbababaril pa sila. Gusto silang ubusin ang kanilang mga kaaway, ng kanilang mga kalaban. And in fact, batalyon pa ang kanilang mga kalaban, tapos sila, bebente na lang siguro. So sabi nitong general, naku, ayaw ko nang ibuwis ang buhay nitong mga kasama ko. Kapagkat konting-konti na lang at mga mahalaga itong mga kasama ko. So, tinipon niya yung 20 mga soldiers at sabi niya, kailangan na lang siguro nating sumuko. Huwag na tayong lumaban sapagkat hindi naman na tayo mananalo at wala nang mangyayari sa atin. Mamamatay lang tayo kapag tayo ay sumuko. So ayun, napagdesisyonan na nga ho nilang sumuko at sabi ng isang kasama niya, paano natin masasabihan ang kalaban na suko na tayo o na itigil na natin itong digmaan? Di ba po kapag gusto nang itigil ang digmaan, usually ho nagwe-wave ng white flag or panyo, pero sila walang mga ganon. Ang nakita ko nila, meron dong tarpaulin, medyo malaki, at sakto po merong pintura. Pwede silang makapagsulat. At yun, so inutusan sila ng general, sabi ng general, isulat mo dyan, ceasefire, para tumigil na ang digmaan.
So ayun nga, kumuha ng soldier, yung isang soldier ng pintura, at nung magsusulat na siya, naalala niyang hindi niya alam ang spelling ng ceasefire. So sabi niya, paano ko i-spell to? So tinawag niyang general, sabi niya, General, hindi ko alam ang spelling ng ceasefire. Ano bang spelling nun? Ang general pinagpawisan. Sabi ng general, mga kawan, walang susuko. Di natin alam ang spelling ng ceasefire. Tuloy ang laban. Mga kapatid, ito rin po ang mensahe sa atin ngayon. Wala pong susuko sa ating buhay. Remember, God is in control. God's presence in the Eucharist reminds us that He is always in control. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at nawa po palagi po kayong pagpalain ng Panginoon, remembering na siya ay palaging in control at ang kanyang presensya sa banal na Eucharistia ay nagpapaalala sa atin na He is always in control. God bless us all. Amen.